Kasabay ng mainit na hidwaan ng China at ng bansang Japan at matapos payuhan ng pamahalaan ng China ang kanilang mga kababayan na huwag nang magpunta sa Japan at huwag nang tangkilikin ang mga produktong Hapon, nagkasa din kamakailan ang South Korea ng malawakang protesta para ipanawagan naman ang pagpapalayas ng mga Chino sa kanilang bansa. Ayon sa mga nagrarally, tumitindi na daw kasi ang impluwensya ng China sa kanilang bansa dahil sa tulong ng mga pro-Chinese lawmakers doon na nagpapasa ng mga batas na pabor sa mga Chino. Dito sa Korea, ang mga pro-Chinese politicians ay bumoboto sa mga batas na pabor sa China at mas lalo pa silang pinapalakas dito. Ang kilusang ito ay ginawa para bawiin ang aming soberanya. Mayroong 1 milyong residenteng Chino ngayon sa South Korea at karamihan sa kanila ay nangangamba na dahil sa lumalalang anti-Chinese sentiment sa bansa. Katulad na lang nito, ang sabi dito ay kailangan na daw natin ng isang batas na magbaban sa mga Chino na mag-post ng mga comments. Hindi ako mapalagay dito, parang hindi ko kayang basahin. Isa sa mga isinisigaw ng mga rallyistang Koreano ay ang di umano pagkakasangkot daw ng China sa malawakang organ trafficking sa South Korea. May akusasyon sila na ninanakaw daw ng China ang mga laman loob ng mga Koreano para ibenta. Tumisigaw kami na umalis na ang mga komunista para magsialis na rin dito ang mga estupidong Chino. Marami nang ginagawang mali ang mga Chino dito sa aming bansa. Mahilig silang magkalat sa kalye, kung saan-saan na lang sila dumudumi, at pati mga laman loob ng mga South Koreans ay ninanakaw nila. Kung ganyan ang nakikita mo, natural lang na mas lalo kang magalit sa mga Chino. For over a decade, the People's Republic of China has stood publicly accused of acts of cruelty and wickedness that match the cruelty and wickedness of medieval torturers and execution. Ang issue ng organ harvesting na kinasasangkutan ng mga Chino ay matagal ng akusasyon ng mga Koreanong galit sa kanila simula pa noong 2006. Nang mga panahong yon, ang China ang may pinakamalaking organ transplant program sa buong mundo na tinatayang umaabot sa 20,000 transplant procedures. Mula 1997 hanggang 2004, mabilis na tumataas ang bilang ng kidney transplant at napakabilis pa daw umano ng waiting time na madalas ay ilang linggo lang may kidney, liver o puso na agad na pwedeng ilagay sa pasyente. Dahil dito, naging sentro ang China ng international transplant tourism at ng testing ng anti-rejection drugs. Ayon sa investigasyon na isinagawa ng ilang grupo noong 2007, madalas ay hindi alam ng mga pasyente kung sino ang donor ng organ na inilagay sa kanila. Walang ipinapakitang consent form at minsan pati identity ng mga doktor ay itinatago din. Nagpapakita umano ito ng kakulangan sa transparency at ang kawalan ng malinaw na ethical guidelines para sa mga surgeon at sa transplant system. Way back 1984, pinayagan na ng gobyerno ng China ang pagkuha ng mga organs mula sa mga executed prisoners o mga presong hinatulan ng kamatayan, basta't may consent o kung walang kukuha ng katawan. Pero lumalabas sa investigasyon, madalas daw ay gawa-gawa lamang ang mga consent at ang totoo ay sapilitan itong kinuha sa katawan ng isang tao. Noong 1994, sinabi pa ng Human Rights Watch na pati din pala mga political at non-violent offenders ay kinukuhanan din ng laman loob at may mga kaso kung saan nag-i-schedule ng bitay kapag may nalalapit na transplant operation. At noong 2001, isang dating military surgeon ang nagsabi na minsan ay kinukunan nila ng organ ang mga preso kahit buhay pa. Bagsak daw kasi noon ang bilang ng mga voluntaryong nagdodonate ng organ. 130 volunteers lang sa loob ng 6 na taon. Kaya nagdesisyon ang gobyerno na kumuha ng mga organs mula sa katawan ng mga preso. Inamin ito ng Deputy Health Minister ng China noong 2005 nang sabihin niya na 65% ng mga organs ay galing daw sa mga executed prisoners. Maliwan dito ay may mas mabigat ding aligasyon mula sa mga human rights group
at ilang mga analyst na hindi lamang death inmates ang kinukuhanan ng mga organs, kundi pati mga political prisoners at prisoners of conscience o yung mga preso na nagpapakulong dahil gusto lang nila kahit wala namang krimen na ginawa. Ayon sa kanilang mga nakalap na datos, mula daw 2010 hanggang 2018, dinodoktor umano ang mga records at pinapalabas na voluntaryong ibinigay ang mga organs kahit hindi naman totoo. Ang nangyayari pala ay imbes na isa lang sa bitay ang mga inmates, mismong sa operasyon na sila pinapatay. Ibig sabihin, pinalalabas ng mga kritikong ito na dahil sa mababang voluntary donation at mataas na demand, nakabuo ang China ng isang transplant system kung saan kukunin ang mga organs mula sa mga preso. Isang sistema na inabuso, binatbat ng korupsyon at paglabag sa mga karapatang pantao. Isa ang religious group na Falun Gong sa mga hinihinalang naging biktima ng malawakan at sistematikong organ harvesting sa China. Ang nasabing grupo ay nagpa-practice ng meditation at may paniniwala na nakaugat sa traditional Buddhism. Inusig sila ng gobyerno ng China dahil sa pag-aakalang threat sila sa Communist Party. 我们要也听党的话，又要团结一致，又要共同努力，党和国家的前途和命运，坚持无神论，批判法轮功的社论，坚定共产主义理想信念。 Dahil dito, marami sa mga miyembro ng Falun Gong ang dinakip at sumailalim sa iba't ibang uri ng torture. Noong 2009, umabot sa 2,000 ang napaulat na pinatay ng gobyerno at 3,700 naman noong taong 2013. Dahil sa dumadaming sumbong ng iligal na pagkuha ng laman loob ng mga preso kahit buhay pa at ng mga kawawang miyembro ng Falun Gong, isang investigasyon ang ikinasa ni na David Kilgour at David Matas. Si Kilgour ay isang Canadian human rights activist, author, lawyer at politician, habang si Matas naman ay isang abogado at writer sa Canada. Natuklasan nila na marami sa mga miyembro ng Falun Gong ang naging biktima ng forced organ harvesting o sapilitang kinukuhanan ng organ. Karamihan sa mga organs na kinukuha sa mga ito ay kidney, atay, cornea at puso at ibinebenta umano sa napakamahal na presyo sa mga dayuhang naghahanap ng organ sa China. May mga ulat pa na bago sila kuhanan ng laman loob, sumasailalim muna sila sa regular na medical at blood testing para malaman kung compatible ba ang organ na makukuha sa kanila. Binanggit din sa ulat ni na Kilgour at Matas na mula 2000 hanggang 2005, may 41,500 organ transplants sa China na hindi maipaliwanag ang pinagmulan, na ang pinakaposibleng pinagkunan daw ay ang mga preso ng grupong Falun Gong. Dahil sa kanilang pagsusumikap na mailantad ang makapanindig balahibong aktibidad sa China, ginawaran ng Human Rights Award at naging nominado sa Nobel Peace Prize sina Kilgour at Matas noong 2009. Nailagay din ang resulta ng kanilang ginawang investigasyon sa isang dokumento na pinamagatang Human Harvest na tumanggap naman ng Peabody Award noong 2014. Sa pinakahuling report na inilabas nila noong 2016, sinasabing umaabot sa 60,000 hanggang 100,000 organ transplant ang isinasagawa sa China kada taon. Samantala, 2 UN Special Rapporteur ang paulit-ulit din na humihiling sa pamahalaan ng China na sagutin ang mga alegasyon tungkol sa mga presong Falun Gong at ipaliwanag kung saan ba talaga nanggagaling ang mga organs na ginagamit sa transplant operations. Ayon sa China, sinusunod lamang daw nila ang pamantayan ng World Health Organization at ipiniliwanag din kung kailan nila isinasagawa ang mga transplant procedures. Dagdag pa nila, ang mga paratang tungkol sa organ harvesting ay produkto lamang daw ng panggugulo ng mga miyembro ng Falun Gong at karamihan ay pawang akusasyon lang. Pinabulaanan din ng China ang report ni na Kilgour at Matas. Ayon naman kay Kilgour at kay Matas, ang sagot daw ng China ay puro panlalait lang pero wala namang ipinapakita para tibagin ang kanilang natuklasan. Sinikap din umano ng pamahalaang Chino na pigilan ang mga public discussion tungkol sa usaping ito sa labas ng kanilang bansa.
at pinaparusahan din ang mga Tsino na nagsasalita tungkol sa organ harvesting. Ayon kay British politician Edward Macmillan Scott, sa pagbisita niya sa China noong 2006, sinabi ng isang Falun Gong practitioner na si Cao Dong na habang nakakulong siya, nakita niya ang bangkay ng kaibigan niya sa morgue na may mga butas kung saan kinuha ang ilang bahagi ng katawan. Pero pagkatapos ng pag-uusap ni Cao at ng mambabatas na galing sa UK, nahatulan si Cao at muli na namang ikinulong. Noong 2007, kinausap pa ng Embahada ng China sa Canada ang gobyerno doon para pigilan ang pagpapalabas ng isang dokumentaryo tungkol sa Falun Gong at organ harvesting na nakatakda sanang ipalabas sa CBC Television. Nang taon ding yon, sinubukan din ng Embahada ng China sa Israel na ipatigil ang talumpati ni David Matas tungkol sa organ harvesting, at nagbanta pa sila na maaapektuhan ang relasyon ng China at Israel kapag hinayaang magsalita si Matas sa publiko. Pero nabigo ang China. Makalipas ang mahigit 10 taon, patuloy pa rin daw ang ganitong klase ng gawain sa China. Sa katunayan, sa isang report na inilabas ng China in Focus, isang dating resident doctor sa Shenyang Army General Hospital ang humarap sa media noong 2023 para ikwento ang kanyang nakakakilabot na karanasan sa organ harvesting na di umano ay isinasagawa ng China nang may basbas mismo ng gobyerno nito. I was ordered to take one of his eyeballs by the soldier on the other side. And the nurse handed me a hemostat. I really couldn't stand it. And I said, I can't do it. I can't. I looked at him. He was looking right at me. This man at my feet during the operation, he was really looking at me. His eyes were moving. As I pressed down, his still warm body made me think he was alive. A surgeon took a scalpel and made a large incision directly under the xiphoid into the umbilical cord. When the abdomen opened, the intestines came out. And I was really terrified. Another surgeon pushed the intestines aside and retrieved a kidney. Then another got the second kidney. The head nurse swiftly placed both kidneys in a temperature-controlled box. Ayon kay Dr. Jung, naganap daw ang operasyong ito noong 1994 at isinagawa sa loob mismo ng isang van na binabantayan ng isang armadong sundalo at ng head ng operation team. Ang biktima ay isang 18 anyos na lalaki na piwersang binuhat ng 4 na sundalo papasok sa loob ng van habang mahigpit na nakagapos ang kamay at paa. Ang binatilyo ay ipinasok daw ng kanyang mga magulang sa military at nagbayad pa sila ng 10,000 yen para lang ma-enlist siya. Pero ito na ang kalunos-lunos na sinapit niya ngayon. At dinner the previous evening, before the operation, an officer introduced the boy, who was less than 18 years old. His parents paid 10,000 yen to get him an army spot. Through the window, I looked at the gun-wielding soldiers guarding this heinous act. No military in the world would plunder and sell its own soldiers' organs. My ambition as a military doctor was to save lives and serve my nation. But I couldn't fathom the depth of my country's atrocities. Shenyang Army General Hospital will pick a top-quality one for you, a fresh one, from Falun Gong practitioners. I told him, don't do it. Isn't that committing murder? He nodded to me and said, I am not going to get this kidney transplant.
But he suddenly said to me in a particularly stern manner, "You should leave as soon as possible, and the farther the better." I realized I might be silenced if the story got out. Nang wala ng buhay ang binatilyo, inilagay ang kanyang bangkay sa isang itim na plastic bag at dinala ng mga sundalo kung saan. Habang ang mga organs naman niya gaya ng kidney at mata ay dinala naman sa Shenyang General Hospital kung saan nagtatrabaho si Dr. Jung. Ginamit daw ang mga nasabing organ sa isang transplant operation. Pero matapos ang operasyong yon at dahil hindi masikmura ang kanyang nagawa, nagdesisyon si Dr. Jung na iwan na ang hospital. Pero wala siyang kamalay-malay na ang gawaing ito pala ay isa ng bilyon-bilyong dolyar na industriya na pinagkakakitaan ng kanyang bansa. Nang umalis si Dr. Jung sa China, tumakbo siya sa Thailand bilang isang refugee at kalaunan ay lumipad na papuntang Canada noong 2007. Mula noon ay humanap siya ng tamang media outlet kung saan pwede niyang ibahagi ang kanyang istorya. Ang karumal-dumal na ginagawa ng China sa mga miyembro ng Falun Gong ay hindi kaila sa mga kapatiran nito na nasa South Korea na tinawag naman na Falun Dafa. Lumobo ang bilang ng mga Falun Dafa sa South Korea dahil na rin sa pagdagsa doon ng daan-daang miyembro ng Falun Gong sa China na nag-request ng asylum para takasan ang extermination campaign na ginagawa sa kanila ng Chinese government. Isa sa mga rason kung bakit target daw ang mga miyembro ng Falun Gong sa ganitong operasyon ay dahil wala silang bisyo, hindi sila naninigarilyo o umiinom ng alak, kaya't nakikita ng China na maganda ang klase ng organ na pwedeng makuha sa kanila. Sa isang dokumento naman na inilabas ng Korea Association for Ethical Organ Transplant, isang prisoner of conscience daw ang nagkwento na 2 beses siyang dinala sa isang ospital sa China para tanggalan ng organ. 2 beses ding sinabihan ang kanyang pamilya na may malubha siyang sakit at may 80% chance na mamatay. Pero nakatakas siya sa ospital at kalaunan ay nakalabas din ng China. Dahil sa takot, pinili ng biktimang ito na manahimik na lang sa loob ng mahabang panahon. Ayon pa sa Korea Association for Ethical Organ Transplant, ilan sa mga palatandaan na galing sa sapilitang pagkuha ang isang organ ay kapag hindi kilala ang donor, o galing sa death row, galing sa mahirap na pamilya ng isang minoryang grupo at kung ang organ ay na-deliver sa loob lamang ng napakaikling panahon, kung saan ang surgery ay natatapos lamang sa loob ng 3 buwan. Hindi daw ganyan kabilis ang isang normal na transplant surgery. Ayon sa China, itinigil na daw nila ang pagkuha ng organ mula sa mga preso noong 2015. Yan ay kahit patuloy pa rin ang pasok ng mga ebidensya na patuloy pa rin ang ganitong gawain. Isa sa mga hindi naniniwala na itinigil na ito ng China ay si Dr. Joseph Mini ng National Catholic Bioethics Center. Mukhang napakalaki talagang problema nito. Tinatayang umaabot sa 20,000 organ transplant ang isinasagawa bawat taon sa China. At kalahati nito ay nangyayari sa mga military hospital na may direktang access sa mga preso. Alam naman natin na noon pa, lantaran ng ginagamit ng China ang mga organ na nanggagaling sa mga nakakulong. Noong 2015, sinabi nila na itinigil na daw nila ang ganitong gawain. Pero ang totoo, napakaliit ng porsyento ng mga Chino na voluntaryong gustong mag-donate ng kanilang mga organ. Kaya hindi natin masasabi na ethical ang kinukuhanan ng mga organ. Kung mapapansin din, napakaiksi ng waiting time para makakuha ng organ sa China, na tila ba hindi ka panipaniwala kung sasabihin nila na umaasa lang sila sa normal na donasyon kumpara sa sapilitang pagkuha ng organ. Dahil dito, isang panukalang batas ang inihain sa Kongreso ng US na magpaparusa sa sino mang masasangkot sa ganitong gawain sa China. Sa kabila ng sandamakmak na ebidensya at ng panawagan ng kanyang mga kababayang Koreano, mariin namang itinanggi ni South Korean President Lee Jae-myung ang mga kwentong ito at sinabing ito ay malinaw na isang uri lamang ng racial discrimination at hate speech laban sa mga turistang Chino. Sinabi din ng Pangulo ng South Korea na walang basihan ang mga alingas-ngas online tungkol sa organ trafficking na kinasasangkutan ng China.
Dahil sa pagbabawal sa mga Tsino na magpunta sa Japan, inaasahan ngayong linggo ng South Korea na dadagsa sa kanila ang mga turistang Tsino. Kaya naman nag-issue na sila ng visa-free entry para sa mga turistang ito ngayong linggo. Nag-utos din si Myung sa lahat ng mga departamento na aksyonan ang anumang hindi magandang pagtrato sa mga dayuhang turista.